Ano kaya ang kahahantungan na magiging buhay ni Abby sa huli? Magtatagumpay kaya ang pag-ibig? Muli ay sabay-sabay po natin pakinggan ang Lost series ng isang gabi sa piling ng estranghero. Sana po ay muli niyong magustuhan at patuloy na subaybayan lahat ng mga kwentong ibinahagi namin sa inyo. Iba ang sayang naramdaman ni Abby dahil sa kung paano siya sinalubong at tinanggap ng mga Eusebio bilang parte ng pamilya. She was touched by it. Pansamantala tuloy niyang nakalimutan ang kaba sa pagpapanggap niya sa harap ng mga Eusebio bilang si Alice Padilla. Alam naming malaking kaabalahan din sa iyo ang request naming makasama ka rito, Alice, sabi ni Mrs. Eusebio. Kahit na nakangiti ito at pinipilit maging masaya, ay nababakas pa rin ang lungkot at panghihina sa anyo nito. Maputla at medyo humpak ang magandang mukha nito. No ma'am, gusto ko ring mamit ang pamilya ni Kenneth. Sabi niya sa ginang habang hawak ang mga kamay nito. But you see, your presence can do a lot to my mom. Paliwanag ni Justin. Napalingon siya kay Mr. Eusebio nang ito naman ang magsalita. Juana, took everything badly. I'm sure you felt the same, Iha. Panganay namin si Kenneth. At napakahirap para sa isang magulang ang mawalan ng anak. The last time our family were together was last October. It was Josephine's birthday and Kenneth was talking about his surprise for the whole family. We had no idea he was talking about you and your wedding plans. Ngiti lang ang nagawa niyang isagot. Kay Gerald lang kasi madalas nagkukwento si Kenneth. Wala tuloy kaming masyadong alam tungkol sa'yo, ani Mrs. Eusebio. Silly, muntik ka na palang maging Mrs. Kenneth Eusebio. Hindi ka man lang naipakilala sa amin ni Kenneth, sabi ni Mamu. Bukod sa likas na secretive si Kenneth when it comes to his personal affairs, gusto nga siguro niya tayong sorpresahin, sabi ni Mr. Eusebio. Where did you meet? Usisa ni Justin. Pakiramdam ni Abby ay isasalang siya sa bitayan. Nagsisimula namang bumuhos sa mga tanong ng mga Eusebio na si Alice lang ang nasa lugar para sumagot. Kahit malakas ang hangin sa isla ay pinagpapawisan siya. She felt lightheaded and dizzy habang nagsisimula na niyang ma-realize ang kaseryosohan ng pagpapanggap niya. But it was too late to back out. Nandyan ka na. You might as well do it, sabi ng tinig sa likod ng kanyang isip. All you have to do is lie. Ngayon ka pa ba aatras na nakikita mong masaya mga Eusebio sa pagdating mo? Nervously running her tongue over her dry lips. Pinilit niyang palakasin ang kanyang loob at bigyan ng katwiran ang kanyang ginagawa. But lying is for cheats and swindlers. Another stern voice echoed in her head. But not all liars are bad. Look at poets, songwriters, and playwrights. They made up people, places, and events. Another part of her brain argued. If you can uplift a family's hope, save a particular person from breaking down, madali ka na naman siguro maiintindihan at mapapatawad ng mga Eusebio. Mabuti na lang at naitanong niya kay Janice kung saan nagkakilala sina Alice at Kenneth dahil na-anticipate na niyang itatanong iyon sa kanya ng mga Eusebio. Wala ka bang alam ng mga taong galit sa kanya? Tanong ni Justin sa kanya pagkatapos niyang sagutin ang unang tanong. Wala akong alam na taong galit sa kanya. Sagot niyang bahagyang nakayuko. Nabigla rin ako. Hindi ko akalaing mangyayari yun. Kaya siya yumako ay dahil nailang siya sa pagkakatitig sa kanya ni Gerald. May pakiramdam siya na hindi nito gustong paniwalaan ang mga sinasabi niya. Dahil ba iniisip nitong easy girl siya? Chip? O nagdududa itong hindi siya ang totoong fiancé ni Kenneth? Ngunit wala naman siyang nakitang pagdududa kay Gerald na magkita sila sa bahay ni Janice. Naramdaman naman niyang naniwala kaagad itong siya si Alice. Malakas ang kutob niyang masama lang ang impresyong naitatak niya sa isip nito, kaya sinlamig ng yelo ang mga tingin nito sa kaniya. Talagang walang kagalit si Kenneth. Mga taong halang ang kaluluwang gumawa niyon sa kaniya, sabi ni Gerald sa matigas na tinig. Walang pinipili, binibiktima kahit mabubuting tao. Those people? Gerald, sabay rito ni Mr. Eusebio. I'm sorry, sabi nito. You see, Alice, everybody's stressed out about Kenneth, sabi ni Mamu. I understand, ma'am. Nakangiting sagot niya sa matanda. I lost him too. In times like this, a family should be together to draw strength from each other. Let us help Juana to accept what happened. Wika pa nito. Yes, Mamu. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay si Alice ang nasa loob ng pagkatao niya at ito nagsasalita para sa kaniya. Losing Kenneth is not that easy, sabi ni Mrs. Eusebio.
But having you around, nararamdaman ko ang presence niya. Napalunok siya. Sana nga, hindi masayang magpanggap at sana hindi talaga masayang ang ginagawa niya. At ang nakikita niyang kasiyahan sa mukha ng bawat miyembro ng pamilya ay nakapagpapalakas ng loob niya. Everybody was talking about Kenneth, about their engagement, and about her as Alice. Teka, bakit hindi pa tayo kumain habang nagkukwentuhan? Suhestyon ni Mamu sa lahat. Mula sa living area ay nagtungo sila sa mahabang porch kung saan nakahanda ang dalawang mesang kinaroroonan ng maraming pagkain. Parang may espesyal na okasyon sa dami ng pagkain. Inihanda ba talaga iyon para sa pagdating niya? Ganoon ba kaimportante sa mga Eusebio ang pagdating ni Alice? Dahil espesyal ka sa puso ni Kenneth at importante sa amin na makilala at makasama ka, talagang nagpahanda kami ng salo-salo para sa pagdating mo. Sabi ni Mamo. She felt overwhelmed again. She didn't expect such welcome. Nakakataba ng puso. At hindi niya naiwasang makadama ng kaunting inggit kay Alice ng mga sandaling iyon. You're such a lucky lady, Alice. Sayang at wala ka rito. Hindi mo nakikita kung gaano kakamahal ng pamilya ni Kenneth. Sa loob-loob niya habang niyayaya siya ni Tita Annabel na maupo na. Naglalakihan ng sugpo, alimango at lapu-lapu. May lechon de leche at turkey rin. May mga native delicacies patulad ng bebengka, kutsinta, kalamay at cassava cake. Asikaso siya ng mga ito hanggang sa pagkain. This family loves to eat, sabi ni Mamu. And cook, dugtong ni Mrs. Eusebio. Kaya restaurant na naging business ng pamilya. Everybody loves to cook. Kumain ka ng kumain ha, Alice? Sabi ni Mamu sa kanya. Oho, sagot niya. Napansin niyang hindi agad na upo si Gerald sa harap ng mesa. Nakamasid lamang ito sa mga nangyayari. Pagkatapos ay kumuha ito ng balat ng lechon at nanatiling nakatayo sa likod ng wheelchair ng ina. Nagkataong nakaharap iyon sa kanya, kaya nagtama ang kanilang mga mata ni Gerald. Tila mas gusto nitong panoorin ang bawat galaw niya na parang hinahanap-hanap siya ng mali kaysa sumabay sa kainan. Kahit anong iwas niya na tingin dito, ay ilang ulit din niyang nahuling nakatingin ito sa kanya. For heaven's sake, stop staring at me. Hiyaw ng isip niya, sinikap niyang i-focus ang pansin sa pagkain. Hanggang maaari ay ayaw muna niyang magtama ang kanilang mga mata because those beautiful gray eyes were intimidating. Napansin niyang kahit pinipilit ng pamilya na maging masaya, ay bakas pa rin ang lungkot sa mga mata ng bawat isa. Paminsan-minsan ay natatahimik din na may ingay na sila Mamu at Tita Annabel na hindi nauubusan ng kwento habang panay ang kumpas ng mga kamay at tikwas ng mga daliri. Nakaka-amuse sa kanya ang tila pagtatalo ng dalawa kung bibigyan siyang sweets o hindi. Ang katwiran ni Tita Annabel, baka raw on diet siya. Sagot naman ni Mamu, payat daw siya kaya hindi siya dapat mag-diet at dapat siyang kumain ng kumain. Why don't you ask Alice herself kung gusto niya? Sabi ni Mrs. Eusebio na hindi na nawawala ang lungkot sa ngiti. Nakakatulong ang ingay ni Mamu at Tita Annabel upang mabawasan ang tensyong nararamdaman niya dahil sa panakanakang mga sulyap ni Gerald sa kanya. Amused na amused siya kay Tita Annabel. Kahit na mukhang hindi bagay sa edad nito ang get-up nito, ay natutuwa pa rin siya rito. Pistulang teenager ito kung mag-ayos sa pananamit, sa make-up, sa ayos ng buhok, at sa pagdadala ng sarili. Hindi ito katulad ng ibang kaedad nito na mukha ng matrona. Tita Annabel looked younger and vibrant. From now on, wala nang malulungkot. Sa wakas ay nakihalo rin sa usapan si Gerald. We've been in grief this past few weeks. Mula ngayon, masasayang bagay na lang ang pag-uusapan natin. Gerald is right. Pagsang-ayon ni Mamu. Pwede naman natin pag-usapan si Kenneth nang hindi natin kailangan malungkot. Paliwanag ni Gerald. We just don't want to see you being upset, Mom. Pagtulungan nating malampasan ang sakit na nangyari. Look at me. I'm starting off again and today is such a special day because I met Kenneth's family. Cheerful na sabi niya. Maya-maya ay sandali siyang natahimik habang sumusubo ng leche flan. Hindi niya akalaing ganoon kahalaga ang presensya niya bilang si Alice. At kahit malamig ang pakikitungo sa kanya ni Gerald, natutuwa na rin siyang isiping mistula siyang nakatagpo na bagong pamilya sa mga Eusebio. Pagkalipas ng isang oras ay lumipat naman sa kubo ang lahat. Nasa harap ng rest house ang kubong nagsisilbing pahingahan. Napapalibutan niyon na nagagandahang halaman. Talagang napakaganda ng paligid. Hindi maalis-alis ni Abby ang kanyang tingin sa bonsai.
Inaagaw niyo ng pansin niya kaya nakakalimutan niya ang tensyang ibinigay sa kanya pagpapanggap. Magkwento ka naman tungkol sa inyo ni Kuya Kenneth. Malambing na hiling ni Rina sa kanya. We want to remember the happy Kenneth. Ang gusto naming maiwan sa isip namin ay ang Kenneth na buhay na buhay. Nagbabanta na naman ang luhang sabi ni Mrs. Eusebio. Nagsimula na namang magliparan ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. Ano nga ba ang maaari niyang ikwento tungkol sa kanila ni Kenneth? Samantalang hindi niya ito nakilala noong buhay pa ito. Nang tingnan niya ang lahat ng kasama niya sa kubo, ay lalo siyang nalito. Everyone's attention was on her, at hindi siya komportable na sa kanya nakasentro ang lahat ng pansin. Ang atensyon lamang sana ni Gerald ang gusto niya. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Tila paninisin niya sa sarili. Sana ay pwede kong tawagan si Janice na mga oras na iyon. Well, we had a lot of good times together. Nagawa niyang sabihin dahil mukhang naiinip na ang buong pamilya sa ikukwento niya. At kahit halos ayaw niyang ibuka ang kanyang bibig, "Forgive me, Lord," piping dasal niya. Kenneth was a jolly person. Madalas niya akong sinusurpresa at ginugood time. He was always playful and funny. Kaya siguro masaya ang relationship namin. There was no dull moment with him. Playful and funny? Parang hindi makapaniwalang reaksyon ni Gerald. Are you sure you're talking about Kenneth? He was the most serious guy I've known. Mas seryoso pa nga siya kaysa kay Daddy, lalo na kung trabaho o business ang pinag-uusapan. What a disaster! Sa loob-loob niya. Nangangapa na nga siya nang ikukwento ay pumapalpak pa siya. At si Gerald pa ang kumukontra sa mga sinasabi niya. Malay mo naman, kapag sila ni Kenneth ang magkasama, nagiging playful and funny rin ang kapatid mo, sabi ni Tita Annabel. That only means one thing. Kenneth was happy with Alice. I agree, sabi ni Mrs. Eusebio. When a person is very much in love, he's always happy, and the child in him comes out. Gusto niya magpakawala ng sigh of relief, ngunit pinigil niya. And when did you plan to go to San Francisco para magpaalam sa pamilya na magpapakasal na kayo at para maipakilala ka sa amin ni Kenneth? Usisa ni Mamu sa kanya. Wala po siyang particular time na sinabi sa akin. Sabi na lamang niya, basta ang sabi niya, susurpresahin daw niya ang buong pamilya. You mean, hindi sinabi sa iyo ni Kenneth ang mga plano niya na magpapakasal na kayo sa civil bago kanya dalhin sa San Francisco? Tanong ni Gerald. Napailing siya. Hindi. Nabanggit niya sa akin ang planong yon. Siya lang pala nagpaplano para sa kasal niyong dalawa. Tila nanunuyang sabi nito. Baka gusto rin niyang surpresahin si Alice. Ani Justin. Kenneth loved to give us surprises, right? Don't you remember last Christmas? We requested him to spend it with us in San Francisco, but he told us he was too busy with his automotive business. Then, on Christmas Eve, he surprised us, and he had a gift for everyone. Oo nga pala, I remember that. Biglang nagbago ang tono ni Gerald. Mabuti na lang at sinasalo ng ibang miyembro ng pamilya ang mga tanong na hindi niya alam kung saan niya ihuhugot ng kasagutan at mga sagot niya na kinokontra ni Gerald. But I still can't understand why Kenneth was in a hurry to marry you. Hirit pa nito. I think Kenneth was so in love with Alice. That's it. Si Tita Annabel na ang sumagot. You should know the answer to that question, Kuya Gerald. Sabi ni Rina. Bakit mo ba niyayang magpakasal si Gina noon? You loved her so much, hindi ba? Ang ilang pares ng mga mata ng pamilya ay automatikong natutok lahat kay Rina na ikinatigil ng pagsasalita nito. I'm sorry, I won't talk anymore, promise. Pag-a-apologize nito. Nahiwatigan ni Abby na nakasagi ito ng sensitibong issue tungkol kay Gerald, kaya natahimik ang lahat. May babae na pala itong niyayang pakasalan? Pagkway nagsalita si Mr. Eusebio. Magpapakuha ko ng wine. Let's celebrate the arrival of the newest member of our family. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang bote ng imported na alak at mga wine glasses. Cheers to that! Sabi ni Justin na isa-isa nang sinalina ng champagne ang mga wine glasses. Itinaas din ni Abby ang kanyang wine glass. And where did you plan to stay kung natuloy ang kasal niyo? Usisa ni Gerald sa kanya. Saan na naman siya hahanap ng isasagot sa tanong na yon? Nabanggit sa akin ni Kenneth na ayaw pa rin niyang umalis dito sa Pilipinas no matter what. Sabad ni Mrs. Eusebio na nakatingin sa kanya. He really loved this country. You know, in fact, hindi siya sang-ayon sa pagpunta ng buong pamilya sa States. Siguro, kung nakasal kayo, dito rin kayo maninirahan. Siguro nga ho.
Sumusunod lang naman ho ako sa mga desisyon ni Kenneth. Siya ang lalaki. Now I understand kung bakit ikaw ang inalok ng kasal ni Kuya Kenneth sa mga naging girlfriends niya. You made him feel he was in command, sabi ni Justin. Ayaw na ayaw ni yun na kinukontra siya. Enough of that now. Justin, sabay ni Mr. Eusebio sa lahat. Hindi natin alam baka naa-upset si Alice kapag inaalala niya mga araw na magkasama sila ni Kenneth. Oo nga naman. Pagsa-second the motion ni Tita Annabel, baka nakakalimutan natin kung gaano tayo nagdalamhati sa pagkawala ni Kenneth. Ganoon din si Alice or much more dahil siya ang taong mas madalas kasama ni Kenneth before we lost him. We did not lose Kenneth. Sagot agad ni Mrs. Eusebio. He's just around. I can feel his presence. He's with us through Alice. She's our link to them. Lahat ay natahimik dahil sa sinabing iyon ni Mrs. Eusebio. Napansin ni Abby at alam niyang napansin din ng lahat ang pagsasalita ng mga mata ni Mr. Eusebio na parang nagsasabing sumang-ayon na lamang silang lahat. Oh yeah, Kenneth's with us. Ito na ang unang sumang-ayon. Nahuli niyang napailing si Gerald. Those bad people, kapag nahuli sila, I will hurt them myself. Gerald, sabay rito ng daddy nito. Ah, by the way, why don't we show Alice around? Masarap mamasyal sa isla kapag malapit na ang sunset, mungkahi ni Tita Annabel. Oo nga naman, Gerald, sasama kami ng mami mo, sabi ni Mr. Eusebio. No, I don't want to see the sunset. Tutol ka agad ni Mrs. Eusebio. I hate the sunset. Inakbayan ito ni Mr. Eusebio. Mommy, it's all right. Magandang panoorin ng sunset, hindi ba? The sunset upsets me. It makes me feel sad. Nakadama siya ng awa kay Mrs. Eusebio. Pinisal niya ang palad nito. The sunset is the most wonderful thing God has given and nature has offered us. Ma'am, it reminds us that another beautiful day is coming after the sunset. See, Juana? Alice is right, sabi ni Mr. Eusebio. Ngumiti si Mrs. Eusebio at tinapik-tapik ang likod ng kanyang kamay na may hawak sa isa pang kamay nito. Alam naming napagod ka sa biyahe, sabi ni Tita Annabel nang ihatid dito si Abby sa isa sa mga silid sa second floor ng rest house. Mag-relax ka muna and feel at home. Remember, you're a part of this family. Kahit hindi natuloy ang kasal niyo ni Kenneth, nakangiting tumango na lamang siya. Part of the family. Guilt solidified in the pit of her stomach. Mapatawad kaya siya ng mga Eusebio kapag nagkaalaman na ng totoo? Mamaya, we'll take you around the island. Thank you, Tita Ana. Nang maiwan siyang mag-isa sa silid na iyon, ay saka siya nagpakawala ng malalim na hininga. Noon lamang niya nagawang mag-relax dahil wala na mga mata ng mga Eusebio na nakatingin sa mga kilos niya. Ngunit ang nakapagpapahirap sa pagpapanggap niya ay ang intimidating presence ni Gerald na malamig ang trato sa kanya dahil siguro sa paniniwala nitong siya na ang babaeng naka one night stand dito sa Davao at ang babaeng muntik nang pakasalan ni Kenneth ay iisa. Napakagatlabi siya. The Eusebios were lovely and warm people at alam niyang makakadagdag pa sa pasakit ng mga ito kapag nalamang hindi talaga siya si Alice Padilla. She didn't want to contribute to Mrs. Eusebio's breakdown. Baka magdamdam ang mga ito kay Alice kapag ipinagtapat niyang nasa States pa ito at ni hindi tumatawag. At tiyak na magbabago ang tingin at pakikitungo ng mga ito sa kanya kapag natuklasan ng mga ito ang totoo. The best plan was to make her stay brief, leave behind good feelings, and escape before Gerald discovered the truth. Sa halip na mahiga ay natutok ang tingin niya sa labas ng picture window. It allowed the mountains, far-reaching views to come inside. What a magical place! Napakaganda ng Villa Remedios para pansamantala niyang makalimutan ang kalamigang ipinapakita ni Gerald sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandaling panunungaw sa picture window at pagsamyong malamig at sariwang hangin ng isla, ay ibinagsak niya ang katawan sa overstuffed leather couch na nasa tabi ng bintana. Kahit wala na siya sa paningin ni Gerald ay parang nararamdaman pa rin niya ang matamang mga titig nito sa kanya. Ito ang pinakaunang dahilan niya kaya siya sumama sa Villa Remedios. Pangalawa na lamang ang intention niyang mapasaya si Mrs. Eusebio. Sumama siya rito upang itama ang maling impression nito sa kanya at upang mapalapit siya sa puso nito. But would he believe me kung malalaman niyang impostor lang ako? Naitanong niya sa sarili. Baka sa harip na maitama niya ang maling impression nito sa kanya, ay lalo pa itong mamuhi sa kanya. Ano kaya kung sa kanya ko muna aminin ang totoo?
Pagkatapos, saka ko sasabihin sa kanya na isang malaking pagkakamali ang nangyari sa amin sa Davao. May pagkakamali bang pinahahalagahan? Ipaliliwanag ko sa kanya kung bakit ako naging wild ng gabing yun. Pangako niya sa sarili. I don't think this is a good time for a guest, Mom. Sabi ni Gerald na pumasok siya sa kwartong kinaroroonan ng kanyang ina. Alice is not a guest. She's a family. Family? May protesta sa tono niya. Hindi naman natuloy ang kasal nila ni Kenneth. But in Kenneth's heart, she's already a family. Ang matrimonya ng kasal na lang ang kulang. At para sa akin, siya ang tanging alaalang naiwan ng kapatid mo. Iniwan sa atin para maging kapalit niya, na parang walang nawala sa pamilya. Napailing siya. Kung alam lang ng kanyang pamilya ang tunay na kulay na nagpapasweet na ex-fiancé ni Kenneth. Bakit iho? Don't you like Alice? Tanong ng mami niya. It's not that I don't like her. It's just that I know she doesn't deserve such respect and importance. Sasabihin sana niya. Ang worry ko lang, baka mas maging mahirap para sa inyo na nakikita si Alice. I mean, I'm afraid she'll just make things worse for you. Palagi niyo lang naaalala si Kenneth. On the contrary, her being here makes things easier for me. We have a link to Kenneth through her, and that's very precious to me and to the rest of the family. Hindi ba iyon naman ang gusto kong mangyari? Ang manatiling buhay ang kapatid mo. Pero sa tuwing makikita mo si Alice, naaalala ko lang ang nangyari kay Kenneth at nagngingit-ngit ang kalooban ko dahil malaya pa hanggang ngayon ang mga kriminal. At alam kong ganoon din ang mangyayari sa buong pamilya. At habang naaalala niyo si Kenneth dahil nandyan si Alice, mas mahihirapan kayong tanggaping wala na siya. Hindi na wala si Kenneth dahil nandyan si Alice, Gerald. Gusto kong manatili siyang buhay at mananatili siyang buhay para sa akin sa tulong ng babaeng minahal niya. I like Alice, iho. Gumaan ang pakiramdam ko na makita ko siya. So please accept her as a true member of the family. Love her the way we love Kenneth. Makikipag-argumento pa sana siya sa mami niya ngunit na-realize niyang mahirap kontrahin ang kagustuhan ng isang taong dumaranas sa matinding depression. Okay, I won't argue with you anymore. If you really think Alice's presence is going to help you, then fine with me. Ikaw lang naman ang inaalala namin, Mom. Noon, pumasok ang daddy niya. What do you think of Alice, Gerald? Tanong nito sa kanya. Well, she's nice. Sabi na lang niya. Ayaw na niyang dagdagan ang komentong iyon kahit marami pa sana siyang gustong sabihin tungkol kay Alice. Hindi pa panahon para sabihin niya sa mga ito ang nalalaman niya sa tunay na pagkatao nito. Lalo na ngayong nakita niyang positive pala ang naging epekto sa mami niya ng pagkikilala nito at ni Alice. Paano ba niya sasabihin sa mga ito na hindi kasing desente ng inaakala ng mga ito ang babae ngayon ay tinanggap nilang kapamilya at binibigyan ng napakalaking importansya? I like her outlook in life, sabi ng kanyang ina. Dinamdam niya ng husto ang nangyari kay Kenneth, pero sa halip na magpatalo siya sa lungkot at pagdadalamhati, ay sinisikap niyang ibalik sa normal ang buhay niya, alang-alang sa mga alaala ni Kenneth. Sa halip na maging emotional siya, kapag naaalala niya si Kenneth, ginagamit niyang inspirasyon ng magagandang alaalang iyon para magpatuloy sa buhay. True, anang daddy niya, sayang at hindi sila nagkatuluyan ni Kenneth. Well, ituring na rin natin siyang kapamilya, sabi ng mami niya. Tiyak na matutuwa si Kenneth saan man siya naroroon ngayon. Gerald couldn't help but sigh. Ngunit hindi na niya iyon ipinakita sa kanyang mga magulang. Nag-excuse siya sa mga ito at lumabas ng kwarto. Nagtuloy siya sa indoor jacuzzi na nasa ikalawang palapag ng rest house at malapit sa kanyang bedroom. Mula sa kanyang silid ay may glass door na daanan patungo roon. Doon siya nagbababad kapag gusto niyang mag-relax. Pagkatapos magubad ng mga saplot at itira lamang ang kanyang boxer shorts, ay inilublub niya ang katawan sa jacuzzi. Isinandal niya ang ulo sa gilid niyon at pumikit. Ngunit bakit ang magandang mukha ni Alice na nakikita niya sa kanyang balintataw? Tsaka, inis na nasabi niya sa isip nang muli siyang dumilat. She has no right to occupy my mind. He had a very low regard of women of Alice's kind. In fact, he hated them. Lalo na kapag naaalala niya kung gaano ito ka-wild na makilala niya sa isang resort sa Davao. Kung hindi namatay si Kenneth, gagawin niya ang lahat para hindi ito makasal kay Alice. Gina, his ex-fiancé, had totally altered his feelings where women were concerned. His outlook on relationship and marriage had been shattered because of what she did to him. Nagkaroon siya ng ilang girlfriends bago niya nakilala sa yung karelasyon niyang si Gina. Nagkagit-gita ng mga sasakyan nila sa timog.
Tinarayan siya nito samantalang kung tutuusin, ay ito ang may kasalanan. And they ended up in a Japanese restaurant. Mula noon, wala na siyang ibang idinidate maliban dito. After 2 weeks, girlfriend na niya ito. Kung sa ibang babae ay halos wala siyang effort na ginagawa para mapasagot ang mga ito, kay Gina ay naging masigasig siya. He was very attracted to her, exotic beauty, and body that said 1,000 words. At isa siguro sa pumukaw sa interes niya ay ang pagiging mysterious nito noong una. Ayaw kasi nitong ibigay sa kanya ang number at address nito. Hindi katulad ng ibang babaeng nakilala niya na halos magkandara pa sa kanyang harap. Dahil kay Gina, nawala ang playboy image niya. And everything about their relationship was almost perfect. They were compatible in almost everything. Especially that he planned a perfect wedding for them. A honeymoon in Europe and having 3 to 4 kids. A perfect family. Pagkalipas ng 1 taon at kalahating relasyon nila ay sinurpresa niya ito. Nag-propose siya ng kasal sa rooftop ng isang 27th floor condominium sa Ortigas kung saan sila nag-dinner. Nasorpresa ang kanyang mga kapamilya at kaibigan dahil nauna pa raw siyang mag-asawa kaysa kay Kenneth. Halos tapos na ang preparations para sa isang engrandeng kasal ng parang bombshell na sumabog sa harap niya ang isang lihim ni Gina. Isang text message ang natanggap niya galing sa isang lalaking nagpakalalang Donnie. Gusto raw nitong makipagkita sa kanya dahil may importante raw itong sasabihin tungkol kay Gina. Hindi niya pinatulan ng text message na iyon dahil ayaw niyang may anumang sumira sa nalalapit na kasal nila ni Gina. But he was intrigued. Pagkalipas ng 3 araw ay nasorpresa siya ng isang lalaki ang lumapit sa kanya pagbaba niya ng kotse sa harap ng gusali ng opisina nila. I'm Donnie, sabi nito. Donnie? Ulit niya sa isip. Is this the Donnie that sent me the intriguing text message the other day? The one who sent you the text message. Wala akong natanggap na sagot mula sa iyo kaya naisip kong sadyain ka na. I have something important to tell you about Gina. Napakunot noo siya. And what about her? Tanong niya. Lumingon-lingon ito. Can we talk in another place? Mungkahin ito. Kinatupan siya na seryoso nga ang sasabihin nito dahil naghanap pa ito ng mas matahimik at pribadong lugar sa coffee shop sa basement ng building sila humantong. I'm sorry if I can't give you much time. I have a meeting at 9, sabi niya sa kausap. Hindi ka ba interesado sa mga sasabihin ko sa'yo? Hindi mo man lang ba itatanong kung ano ang relasyon ko kay Gina? Tanong ni Donnie. Ikaw ang sumagot sa mga tanong na yan. May kinuha ito mula sa dalang attache case. Ako ang unang lalaking pinakasalan ni Gina. Sabi nito nang iabot sa kanya ang isang dokumento. Natigilan at labis na nabigla siya sa kanyang kinauupuan na mabasa niya ang dokumentong iniabot nito sa kanya. Marriage contract? Her real name is Cassie Mercado. Patuloy ni Donnie. He was shocked, ngunit madali rin siya nakabawi sa pagkabigla. At bakit ko naman dapat paniwalaan ang sinasabi mo ngayon? May kinuha pa ito mula sa loob ng attache case. Wedding pictures nito at ni Gina. Hindi man niya hinawakan ng mga iyon, ay nakita naman niya nang ilatag ni Donnie sa harap niya. Alam kong mahihirapan kang paniwalaan ang mga ipagtatapat ko sa'yo, kaya dinala ko lahat ng katunayang pwede kong dalhin. Sabi nito, we were married 6 years ago. We have a son named Christian. She left us 4 years ago, making me believe that she will work as a babysitter in Italy. He was speechless. Hinawakan na niya mga pictures na nasa ibabaw ng table. Si Gina nga ang nasa wedding pictures. They could have been taken 6 years ago. Sa mga unang buwan niya sa Italy, ay sumusulat pa siya. Patuloy ni Donnie. But after 4 months, nawala na kami ng communication. I am worried so much for her. Kung saan-saan ko siya ipinagtanong, humingi na ako ng tulong sa Department of Foreign Affairs at sa Italian Embassy. He found himself staring at and intently listening to Donnie until a common friend told me she saw Cassie in a shopping mall in Manila after more than a year. I was shocked. I didn't believe him at first, but when I traced her address and I saw her with my own eyes, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko noon. 1 year pa lang siya sa Italy at 2 months na pala siyang nakabalik sa Pilipinas na makita siya ng kaibigan namin sa mall. But what was more shocking was the fact that she was having an affair with an Italian businessman na nakilala niya sa Italy at kasama niya nagbalik sa Pilipinas. Of course, I demanded an explanation pero wala siyang ibang sinabi kundi sawang-sawa na raw siya sa klase ng buhay na kaya kong ibigay sa kanya.
Marami raw siyang pangarap na hindi ko kayang ibigay. Kalimutan ko na raw siya dahil wala na raw siyang balak bumalik sa amin ng anak ko. Nagmakaawa ako sa kanya. Kahit bugbog na ang pride ko sa natuklasan ko, I still try to fix things between us, save our relationship and our family, for the sake of our son. Pero parang bingi siya. Instead, para pa niya kaming nilimusan. Inabutan niya ako ng tseke para daw sa future ng anak namin na para hindi ko na siya guluhin. Napabuntong hininga siya sa narinig niyang mahabang pagsasalaysay nito. It was so painful, Mr. Eusebio. Hindi ko akalain ganoong klaseng babae ang pinaksalan ko. I hated her so much kaya kinalimutan ko na rin siya hanggang mabalitaan ko mula sa isang kamag-anak na mayaman na raw siya na nakatira daw siya sa isang flashy condominium and driving a Mercedes-Benz. But after a year, ay nabalitaan ko rin naghiwalay na sila ng Italian boyfriend niya at kung kani-kaninong mayamang politician na raw. Nakikipag-date. Binabayaan ko na siya hanggang sa mabalitaan kong ikakasal na kayo at ibang pangalan ang ginagamit niya. Nagawa niya mag-produce ng mga personal documents niya. Nag-assume siya ng bagong pagkatao at pangalan para hindi mo malaman ng totoo at matiyak niyang pakakasalan mo siya. Pwede sigurong minahal ka niya ng totoo, pero ang pera mo ang unang habol niya sa'yo, pati na ang pangalan mo. She's a social climber and a gold digger. No, I don't believe you, sabi ni Gerald, kahit ang totoo ay naniniwala ang kalooban niya sa mga ipinagtapat ni Donnie. Hindi si Gina ang tinutukoy mo. She's a decent woman. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Sabi nito, it's all up to you. Hindi ko naman sinabi ang lahat ng ito para siraan sa iyo si Cassie. Gusto ko lang malaman mo ang totoo bago ang kasal niyo. Dahil alam kong hindi mo kilala ang babaeng pakakasalan mo. Hanggang maaari, ayoko nang makapanloko pa siya ng ibang lalaki. Disente at respetado ang pamilya niyo. Kaya naisip kong hindi bagay sa iyong isang katulad ni Cassie na manloloko. Nasa iyo pa rin ang huling desisyon. Tsaka, galit na sambit niya sa isip nang bumalik sa alaala niya kung paano niyang nakumpirmang totoo ang mga ipinagtapat ni Donnie sa kanya tungkol kay Gina o Cassie. Sa halip na kumprontahin ito ay pinaimbestigahan niya ito at halos mapatay siya nang malaman niya ang katotohanan. Oportunista si Gina o Cassie. Wala siyang kamalay-malay na nakamaskara ito. But more than a bruised pride, he had a broken heart. Malalim ang sugat na nilikha nito sa kanyang puso dahil malaking emosyon at panahon ang ininvest niya sa kanilang relasyon. He trusted her so much that he didn't even have a clue na niloloko lamang pala siya nito. Malinaw na naghahanap lang ito ng matabang isda at maibibigay niya ang lahat ng luho nito kaya gusto nito magpakasal sa kanya. Mula noon ay hindi na siya nagtiwala sa kahit na sinong babae. Ang tingin niya sa mga ito ay iisa ang uri. They didn't deserve men's trust, respect, and love. At si Alice Padilla ay katulad din ni Gina. Mas mabuti na rin sigurong hindi nalaman ni Kenneth ang tunay na kulay ng babaeng minahal nito. Isang babaeng sa una, pagpapakita lamang ng pagkaulayaw na niya sa panahong may relasyon pala ito at si Kenneth. Kung tutuusin ay mas relax si Abby kapag nasa loob siya ng inookupan niyang silid at wala sa harap ng mga Eusebio dahil hindi niya kailangang magpanggap. Ngunit naalala niyang gusto nga pala ng pamilya na mamasyal upang malibang din si Mrs. Eusebio. Panonoorin nga pala nila ang sunset habang sakay ng speedboat. Kailangan niyang tuparin ang pangakong iyon kaya pagkatapos mag-freshen up at magbihis ay lumabas na rin siya ng guest room. Habang pababa ng hagdan ay naagaw ang paghanga niyang kagandahan ng interiors na buong rest house na hindi niya gaanong napagtuunan ng pansin at na-appreciate kanina. May rock fireplace sa pinaka-sentro ng living room dahil malamig ang temperature sa Villa Remedios kapag ganoong buwan ang Nobyembre. Chairs were covered in warm-colored fabric and long deep-seated couches faced them. May mga tall indoor trees na halos umabot sa atrium-like ceiling. May skylights sa pinakagitna ng roofing living room, meeting the floor-to-ceiling windows. Sa kabuuan pa lang ng rest house ay nagkaroon na si Abby ng malinaw na picture kung saan nakalugar sa lipunan ang mga Eusebio dignified, well-respected, highly regarded, admired, adored, at iisa lang ang ibig sabihin niyon. Hindi ang mga babaeng pang one-night stand lamang ang uri ng babaeng mamahalin ng isang Eusebio bachelor. Therefore, hanggat hindi niya nililinis ang imahe niya sa paningin ni Gerald, ay isang trapo lang ang tingin nito sa kanya. Walang tao sa living area na bumaba siya, ngunit naulinagan niya ang ilang boses sa porch, kaya nagtuloy siya roon. Oh, Alice, here! Nakangiting anunsyo ni Tita Annabel na makita siya nito. They were having coffee. Si Justin lang ang wala.
Naisip tuloy niya na baka siya ang topic ng mga ito. Ano kaya pinag-uusapan nila tungkol sa akin? Tanong niya sa sarili. Nakapagpahinga ka na ba, Iha? Tanong sa kanya ni Mr. Eusebio. Hindi naman ho ako napagod sa biyahe eh. Kung ganito naman ho kaganda ang lugar na pupuntahan, sino ang mapapagod? Nakangiting sabi niya. Iniiwas niya ang tingin kay Gerald na nakasandal sa balustre ng porch. That's why we decided to stay here habang nandito kami sa Pilipinas, sabi ni Mr. Eusebio. Besides, naalala ko kasing mamamasyal nga pala tayo at manonoodin ng sunset and I can't wait to see the whole island, sabi niya. I'm glad to hear you say that, sabi ni Mrs. Eusebio na muling nagkahugis ang ngiti sa mutputlang mukha. Kung wala sigurong lipstick ito, malamang na wala pa rin kulay ang mga labi nito. Mistula itong batang may sakit na inalalayan ng lahat. I'm happy to know you're coping up with the pain. Dahil alam ko hong hindi matutuwa si Kenneth na makita tayong nahihirapan at walang ginawa kundi magmukmok at umiyak. Sabi niya, very well said. Sabi ni Mamo na halos pumalakpak. Hey Gerald, why don't you make Alice a cup of coffee? Nasa tabi ni Gerald ang isang coffee table kung saan nakalagay ang coffee maker, porcelain bowls na alam niyang creamer at sugar ang laman, at isang tray kung saan nakataob ang mga porcelain cups and saucers. With creamer? Tanong nito sa kanya. Just a teaspoon please. Nakangiting sabi niya rito. Makahulugan ang klase ng tingin nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, but he was beginning to intrigue her. What do you plan to do first? Tanong ni Mr. Eusebio sa kanya. Gusto mo na bang libutin natin ang dagat na nakapalibot sa isla? Or you want to play badminton? Or maybe you want to enjoy horseback riding? Sa Lunarina. Kahit ano, basta kasama ko kayo, I'm sure mag-enjoy ako. Pati anod niya. Isa-isa lang, sabi ni Mrs. Eusebio. Dahil matagal naman na nating makakasama si Alice dito. Matagal makakasama? Parang biglang gusto niyang tumayo at magprotesta. Wala naman sa plano niya magtagal sa Villa Remedios kasama ng mga Eusebio. She only planned to stay for a few days at the most. Baka hindi niya makayang pangatawanan ng pagpapanggap ng matagal. I'm sorry pero hindi ako pwede magstay ng matagal dito. Nagawa niyang sabihin. I would love to but nakita niyang nabura ang ngiti sa mukha ni Mrs. Eusebio. Nang malapit ang tingin nila, sa iba pang miyembro ng pamilya ay nakita niyang parang nagulat ang mga ito sa desisyon niya. Bakit nagmamadali kang umalis? Biglang nagsalita si Gerald. Kalilibing lang ni Kenneth. Nagpunta ka na kaagad sa States. Ngayon naman, nagmamadali ka rin umalis dito sa Villa Remedios. Who's leaving? Pagprotestang tanong ni Mamo. Nobody's leaving. All we ask from you is at least 2 to 3 weeks hanggang sa bumalik kami sa States. May pakiusap pa sa tono ni Mr. Eusebio at Mrs. Eusebio. 3 weeks? Kaya pa niya magpanggap na ibang tao sa loob ng panahong yon? Ngunit napansin niyang sa kanya nakatutok ang lahat ng tingin at mukhang wala na siyang magagawa kundi ang sumang-ayon sa kahilingan ng pamilya. Baka naman may importanteng trabaho si Alice sa Manila, sabi ni Tita Annabel. Meron nga ba Alice? Tanong ni Mamo. Mamo, Alice is a fashion designer, sabi ni Gerald. She's the boss in her own boutique. Kaya kung gugustuhin niyang magstay dito for 3 weeks, pwede niyang gawin. That is, kung gusto niya. Pero mahirap naman yatang pilitin ng ayaw. Ramdam niya ang pagpaparinig nito. Nanunumbat ang tono nito. Yeah, Gerald is right. Pwede ko namang ipagkatiwala muna ang mga staff ko, ang mga trabaho sa boutique. I can stay here as long as you want me to. Inabot ni Mrs. Eusebio ang kamay niya at pinisil iyon. How sweet of you, Alice. Alam ko kung buhay lang si Kenneth ngayon, hindi rin papayag yun na maigli lang ang panahong ibibigay mo sa amin para makasama ka ng pamilya. Thank you, Iha. Nakangiting tumango siya. Anything for Kenneth's loved ones. Natutuwa siya kapag nakikita niyang lumilitaw sa maganda, ngunit tapis na mukha ni Mrs. Eusebio, ang magandang ngiti ng tanda ng kaligayahan.